Magandang gabi, kaibigan. Isa na namang kakilakilabot na kasaysayan ang inyong matunghayan. Pinamagatang sa kuko ng halimaw. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mano po, Tita Julie? Kaawaan ka ng Diyos. Tita, si Lawrence po, classmate ko. Good evening po, tita. Good evening. Siya nga pala, Lawrence. Siya naman ang aking sexing pinsan, si Sharon. Hindi ka pa rin nagbabago, Kuya Anthony. Alaskador ka pa rin. Anong alaskador? Ito bang itsurang sexy? Ay, paano? Dyan muna kayo, ha? Ihanda ko lang yung hapunan natin. Halos 15 years na mula nang umalis kayo, Kuya Anthony. Kung hindi pa dahil sa research work nyo, hindi mo pa maiisipang bumalik. Akala ko nakalimutan mo na kami ng tuluyan. Alam mo naman ang dahilan kung bakit namin nilisan ang lugar na ito eh. Huwag ka nang malungkot dahil i-extend kong pag-stay dito. Siya nga pala, kailan ang due mo? Ang lalaki ng tiyan mo. Next month na. Sayang nga eh. Dahil after 2 months pang uwi ng asawa ko. Ang hirap talaga kapag sima ng asawa. Laging nasa malayong lugar. Oy, Anthony, hindi ba dapat seaman ka na rin? Bakit naman naging seminarista ka? Nag-ship ako ng course, Tita Julie. Ah. Nakatapos ako ng accounting pero pumasok ako sa Bible School dahil dito ako tinawag ng Panginoon. Tungkol po kasi sa Asian beliefs ang research namin. Pinag-aaralan namin ang tungkol sa aswang, kapre, tikbalang, tiyanak, at kung ano-anong maligno. Ha? Akala ko ba sa Bible school ka nag-aaral? Bakit puro mga kampo ng kadiliman niya pinag-aaralan niyo? Tita, hindi naman po puro na lang sa Diyos ang pinag-aaralan namin. Ano? Kasama rin po sa mga subject namin ang tungkol sa demonyo at masasamang espiritu. Kaya pala dito ka sa Aklan nagpunta, Kuya Anthony. Sa palagay mo naman kaya, may makukuha kang impormasyon dito? Sabagay, nariyan pa naman si Mang Jose. Buhay pa pala si Mang Jose. Kumusta na pala siya? Pwede kaya siyang ma-interview? Sino namang Mang Jose yan? Siya ba ay parang si Dimos din? Ay. Dahan-dahan ka na po nanalita dyan. Dahan-dahan yung pagsasalita mo. Di mo kilala kung sino yung taong binibiro mo, ha? Oo nga naman, Lawrence. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Iba na ang level ng kapangyarihan ngayon ni Mang Jose. Sino ba talaga ang Mang Jose na yan? At anong kapangyarihan ang tinutukoy mo? Gabi ng lagi. Magandang umaga, Tita. Oy, ang aga mo nagising Ay, tamang-tama. Katatapos ko lang magsali ng mainit na tubig dito sa termos. Oy, halika. Magkape ka muna. Si Lawrence ba itulog pa? Mamaya pa po gigising yun. Ayan ang kape, asukal at creamer. Bahala ka na magtimpla. Samahan niyo na po ako. Kumusta naman po si Jan at si Aling Lani? Bakit mo naman naitanong? May kinikimkim ka bang galit sa kanila? Kasama ba sila sa pakay mo sa iyong pagbisita dito? Alam mo, Tita, mula nang magbalik loob ako sa Diyos,
Binura ko na sa aking puso't isipan ang anumang galit o puot kahit kanino. Ang inaalala ko lang, baka sila pang galit sa akin hanggang ngayon. Ay, yun ang hindi ko alam. Kaya mag-iingat ka. Dahil mas makapangyarihan si Lani ngayon. Baka pag nalaman niyang nandito ka, ulitin niya yung ginawa niya sa'yo noon. Di tayo nakatitiya kung tutulungan ka uli ni Mang Jose. Bakit? Magkasundo na ba silang dalawa? Ay, hindi naman. Pero sa tingin ko, iniiwasan nilang makabangga ang isa't isa. At hindi pa rin sila nag-uusap hanggang ngayon, ha? Eh, mas mabuti na yung ganun. Dahil kung magsasanib sila ng puwersa, hindi ko alam ang kaya nilang gawin. Alam mo, marami tayong makukuhang impormasyon kay Mang Jose at Aling Lani. Ang problema ay kung paano natin silang kakausapin. Mukhang hindi sila basta na lang nagpapa-interview kung kani-kanino eh. Subukin pa rin natin. Eh kung hindi talaga pwede, di pumunta na lang tayo sa ibang bayan. Ha? Eh may iba ka pa namang kakilala, di ba? Hindi. Ganito na lang ang gawin natin. Unahin na lang muna natin si Mang Jose. Sa tingin ko, mas madali siyang lapitan. Ipaubaya mo na lang sa akin si Mang Jose. Tapos, ikaw na ang bahala kay Aling Lani. Eh total, dati mo naman kaklase yung anak niyang si Jan, di ba? Magpatulong ka na lang sa kanya. Ano ka ba naman? Dati kong ang kaawa yun eh. Paano ako nung tutulungan? Kaya nga pagkakataon mo na ito para makipagkasundo ka sa kanya. Eh di ba ikaw na rin ang nagsabi na gusto mong ayusin ang sigalot ninyo? Alam mo na ba na nandito ngayon si Anthony? Nandyan daw sa tiyahin niyang si Julie. Opo, Mama. Ang totoo po, kinausap niya ako kahapon. Nakipagbati nga sa akin eh. Tapos, gusto ko rin daw niyang kausapin. Talaga lang ha? Ang lakas naman ng loob niya. Ano kaya masamang balak ang gusto niyang gawin? Wala naman siguro siyang masamang pakay, Ma. Sa tingin ko, mukha naman siyang sincere sa pakikipagkasundo sa akin eh. Sa katunayan, nakipagpalit pa nga siya ng panyo bilang tanda ng kanyang pakikipagbati. Ano? Nasa kanyang panyo mo? Opo. May masama talaga siyang binabalak. Ha? Kaya dapat unahan natin siya. Akin ang panyo niya. Ibigay mo sa akin. Bakit, Mama? Anong binabalak mo? Basta ibigay mo sa akin ang panyo niya. Bilis! Gabi ng Lagi. Talaga? Magkabati na kayo ni Jan? Ano naman pinakain mo sa kanya at nakipagbati siya sa'yo? Nagpakatotoo lang ako sa pakikipag-usap sa kanya. At isa pa, ang tagal na nun, di ba? Mga elementary pa lang tayo. Siguro naman sa haba ng panahon, nakalimutan na niya yon. Ikaw naman kasi lagi mo siyang tinutokso noon at pinapaiyak. Tapos pag nag-aaway kayo, lagi mong pinapadugo ang ilong. Eh kahit naman nung high school pa kami, si Anthony na siguro ang pinakamakulit sa buong klase. Kahit naman ngayon, Kuya Anthony, mukhang makulit ka pa rin. Hindi mabait na ako ngayon. Eh sa palagay mo ba, makikipagbati ako kay Jan kung makulit pa ako? Ay, nakakasiguro ka ba na taos-puso ang makikipagbati sa'yo ni Jan? Oo naman, tita. Hmm. Meron pa nga akong ebidensya eh. Sandali. Oh, ano yan dinudukot mo sa bulsa mo? Siguro souvenir yan ano? Etong ebidensya, oh. Oh? Panyo? Binigyan ka ni Jan ng panyo? Oo, panyo ito ni Jan. Tapos, nasa kanya naman ang panyo ko. Nagpalit kami ng panyo bilang tanda ng aming pagkakaibigan. Ano? Aba, Ah! ito. Nasa kanya yung panyo mo. Oh, Naku, Diyos ko naman, hindi mo dapat ginawa yun. bakit? Bakit? Bakit, tita?
Anong masama sa ginawa ko? Pwede nilang gamitin ang panyong yun laban sa'yo. Oh? Sharon, Po, may naiwan bang alahas dito ang asawa mo? meron. Yung necklace na may gold pendant. Tapos meron ding gintong O, singsing. kunin mo. Ipasuot mo muna kay Anthony. Tapos, pupuntahan ko na rin si Mang Jose. Teka, bakit po, tita? Para saan po mga alahas? At bakit pupuntahan si Mang Jose? Bago mo magawa ang masama mong binabalak, uunahan na kita, Anthony. At ang panyong ito ang gagamitin ko laban sa'yo. Kung nakaligtas ka nun, titiyakin kong hindi mo na matatakasan ang kakaibang antas ng aking kapangyarihan. At kahit makialam pang muli si Mang Jose, magsasama kayong dalawa sa impyerno. Sa dugo ng halima. Sa isa na naman, gabi ng lalaki. O halala, Anthony, isuot mo itong gintong kwintas, pati na rin Sandali, itong gintong singsing, ha? Bakit po kailangan isuot ko ang mga yan? Basta, huwag ka na magtanong pa. Ala, isuot mo na ito. Para saan nga po yan, tita? Pangontra ito sa kulam. May kutob ako, kukulamin ka uli ni Lani, kaya isuot mo Huwag na. na po, tita. Si Lord na pong bahala sa akin. Siya pong magbibigay sa akin ng proteksyon laban sa masasamang espiritu. Ang tigas naman ang ulo mo, eh. Sabi ng isuot mo ito. Ano ngayon ang gusto mong gawin ko? Kontrahin niyo uli yung kapangyarihan ni Lani, Mang Jose. Anong kukontrahin ko gayong wala pa naman siyang ginagawa? Eh bakit? Hihintayin pa ba nating may mangyari uli kay Anthony bago kayo kumilos? Hindi ako maaaring magpadalos-dalos. Hindi ko alam magtuloy na sitwasyon. Hindi ko rin alam kung gaano nakalakas ang taglay niyang kapangyarihan. Kapag nagkamali ako ng kalkulasyon, hindi lang si Anthony ang mapapahamak, kundi pati na rin ako. Eh, kung ganun, hindi niyo ako matutulungan. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, hindi pa ito ang tamang oras para gumawa ko ng anumang aksyon. Huwebes pala ngayon. Tamang-tama. Bukas ng madaling araw, pagsapit ng 3:00, isasagawa ko ng aking ritual. Ipalalasap ko sa iyo, Anthony, baksik ng aking kapangyarihan. Kaya bilang na mga oras mo. Gabi ng lagi. Ano ko ba naman, Anthony? 2:30 pa lang ng madaling araw, ginigising mo na ako. Nasa kasarapan pa naman ako ng tulog, oh. Lawrence, Eh, ano bang problema mo? pasensya ka na pero hindi ako matahimik eh. May kakaiba akong kutob. Araw ngayon ng Biyernes.
pagsapit ng 3:00, magiging aktibo ng masasamang espiritu. Ano naman ngayon? Pakiramdam ko kasi may kakaibang puwersa na aatake sa akin eh. Parang tama si Tita Julie. Baka nga may masamang balak sa akin si Aling Lani. Teka muna. Nasaan na yung kwintas? At yung singsing na ipinahiram sa'yo ni Sharon? Ha? Bakit mo hinubad? Don't tell me na naniniwala ka sa sinabi ni Tita. Napilitan lang naman akong isuot ang mga yun dahil nagagalit na siya. Ano ngayon ang gagawin natin? Tulungan mo akong magdasal. Yun lang ang panlaban natin sa masamang espiritu. Manalangin tayo hanggang umaga. Ano ka ba naman, Iha? Umagang-umaga eh. Para ka nakaamoy ng mabaho. Ay naku, Lolo, ang kulit Saan ba? talaga ni Jan. Ang Ito kulit! na- Ang Ha? kulit, naiinis ako. Halos mapuno na ng mga text niya ang inbox nitong cellphone ko. Ayan, ayan. Pare-pareho naman ang sinasabi. Nakakairitan talaga eh. Naiinis na ako eh. Bakit kasi ayaw mo pa siyang prank kahit kung talagang ayaw mo sa kanya? Ano? Ay, baka naman meron kang gusto sa kanya. Ay, hindi ah. Ah? Oh. Ayoko mapabilang sa lahi ng mga mangkukulam. Ayaw din sa akin ng mama ni John. At kung ayaw niya sa akin, mas lalong ayoko sa kanya. At saka isa pa, di ba magkalaban kayo ni Aling Lani? Kung ano man ang sigalo na namamagitan sa amin ni Lani, hindi ko dinadamay ang kanyang anak. Dahil wala naman siya kasalanan. Pati ikaw, hindi ka rin dapat madamay. Lolo, pwede ba namang hindi kami madamay? Apo niyo ko at anak naman ni Aling Lani si Jan. Kaya kahit ano pang sabihin niyo, sangkot pa rin kami sa away niyo. Malayo pa ba? Ewan ko, hindi ko na matandaan eh. Basta magtanong-tanong na lang tayo sa banda ron. Akala ko alam mo. Sana nagpasama na lang tayo sa pinsan mo. Sus, kita mo namang buntis yung tao eh. Tapos, teka. Parang pamilyar sa akin ang babaeng kasalubong natin ah. Sheila, ikaw ba yan? Anthony? O ako ano, nga. kumusta na? Ang tagal mong nawala ah. Kailan ka dumating? Nung Lunes lang. Siya nga pala. Gusto kong makilala mong kaibigan ko si Lawrence. Lawrence si Sheila, classmate ko nung elementary. Nice meeting you, Sheila. Nice meeting you too, Lawrence. Sheila, tamang-tama eh. Pupunta sana kami sa inyo. Gusto naming makausap ang lolo mo. Nandyan ba si Mang Jose? Mukhang si Sheila yung nasa kalsada. At sino yung kausap niyang dalawang lalaki? Teka, parang si Anthony yung isa. Si Anthony nga. Pero paano nangyari yun? Hindi. Hindi totoo ito. Paano nangyari yun? Bakit parang walang epekto ang ginawa ko? Hindi kayo nakialam na naman si Mang Jose. Talagang kinakalaban ako ng matandang yan, ha? Hindi ako makakapayag. Hindi ko dapat palagpasin ng ganon-ganon na lang. Gabi ng Lagi. Ilang taon na pala kayo, Mang Jose? At gano'n na kayo katagal na albularyo? Aba, malapit na akong mag-70. At halos 40 taon na akong tumutulong sa ating mga kanayon. Kahit na sino, kahit saan pananggaling, tinutulungan ko. Ano naman po ang masasabi niyo tungkol sa aswang,
tikbalang, Aswang. kapre, at kung anong-anong uri ng mga maligno. Ah, Meron na po ba kayong naging pakikipagtunggali sa kanila? totoong may mga kakaibang nilalang dito sa mundo. Sa katunayan, marami na akong ginamot na pinapahirapan na kung sino-sinong maligno. Kaya kung ayaw nating mapahamak, hindi tayo dapat magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanila. Ano naman pong masasabi niyo tungkol sa mga mangkukulam? Ano po bang pinagkaiba noon sa mga mambabarang o manggagaway? Halos pare-pareho lang sila ng layunin ng manakit ng kapwa. Nagkakaiba lang sila ng kanilang pamamaraan. At marami na rin akong natulungan. Isa ka ron, Anthony. Bata ka pa noon nang kulaming ka ni Lani. Mabuti na lamang nakontra ko kanyang kapangyarihan. Nangangahulugan po ba na pareho lang ang kapangyarihan nyo ni Aling Lani? Kaya nyo rin po bang gawin ang nagagawa niya? At sa palagay nyo po, saan nagmumula ang mga kapangyarihan nyo? Anong ibig mong sabihin, Iho? Sinasabi mo bang parehong sa demonyo galing ang kapangyarihan namin? Yung ba ang gusto mong palabasin? Dahan-dahan ka ng pagsasalita. Baka yan dila mo maputol. Pasensya ka na, Sheila, kung na-offend namin ng lolo mo nung isang araw na kasama ko si Anthony sa inyo. Na-misinterpret lang naman niya yung tanong ko eh. Huwag mong isipin yun. Ganun lang talaga si Lolo. Tumatanda na kasi. Ay, sandali. Wala ka bang napapansin? Parang may sumusunod sa atin. Oo nga eh. Ha? Parang sa bandang taas natin, parang may malaking aninong lumilipad. Pasulpot-sulpot. Ay, ayun. Ayun, nakita ko parang dumapo doon sa malaking puno. Ayun, oh. Tayo na. Bilisan natin ang paglalakad. Ay! Ayun na siya. Naku, lumilipad. Sinusundan tayo. Diyos ko! Anong klaseng nilalang yan? Gabi ng lagi. Bilisan mo pa ang pagtakbo! Bilisan mo! Aabutan na niya tayo. Huwag ka nang lumingon! Basta bilisan mo ang pagtakbo! Pagod na ako, Lawrence. Ayun! Doon sa may poste ng ilaw! Bilis! Wala na siya. Oo nga. Wala na. Maliwanag na kasi dito. Kaya siguro hindi niya na tayo sinundan. Salamat. Kala ko, aabutan tayo. Ano kaya ang mahabol sa atin? Ibon ba yun? Para kasing meron siyang pakpak. Dapat, alam mo kung ano yun. Ikaw ang taga rito eh. Alanganing oras na. Dito ka na lang magpalipas ng gabi. Wala rin naman akong kasama eh. Paano kung dumating ang lolo mo at abutan ako dito? Baka lalong magalit sa akin yun. Malayo ang pinuntahan niya. Doon pa sa kabilang nayon. At marami siyang gagamutin.
Kaya malamang umaga nang makauwi si Lolo. Pasensya ka na ha. Nalibang ako sa pamamasyal na kasama ka. Ginabi tuloy tayo. Tapos, muntik pa tayo mapahamak. Okay lang yun. Nag-enjoy naman ako eh. Alam mo, masaya kang kasama. Kung ganun, pwede ulit tayong mamasyal sa ibang araw? Wala bang magagalit? Sino namang magagalit? Sino pa? Eh di si John. Ano? Di ba masugid mong manliligaw yun? Ay naku, ayoko sa kanya. Patawarin mo ko, Sheila. Hindi ko na paglabanan ng sarili ko. Wala kang kasalanan. Ginusto ko rin naman ang nangyari sa atin. Huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ito. Hindi kita pababayaan. Saka na lang natin pag-usapan ng bagay na yan. Sige na, umuwi ka na. Ay, bilisan mo at pakaabutan ka pa dito ni Lolo. Anong ibig sabihin nito? Lolo? Walang hiya ka? Ay, Anong ginawa mo sa apo ko? Gabi ng Lagi. Ano ka ba naman? Bakit mo nagawa yun? Ewan ko ba? Masyado mabilis ang pangyayari. Kapag nalaman ito ni nanay, baka palayasin kayo ni Anthony. Huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ang nangyari. Nangako ko kay Mang Jose. Kakausapin daw niya si tita. Saan ba siya nagpunta? Namalengke sa bayan. Hintayin na lang natin. Tapos sabihin mo agad sa kanya. Nakasisiguro ka bang talaga? Gaano mo ba siya kakilala? Hindi nga natin alam kung binata pa nga ang damuhong yun. Bakit ka ba pumayag? Ano bang gayumang pinakain siya ng Herodes na huwag yun? na tayong magsisihan, Lolo. Bakit? Andito na ito eh. At saka isa pa, matinong tao si Lawrence. Oh, Hindi niya tayo lulukuhin. kung matinong tao yun, hindi niya yung gagawin sa'yo. Ano? Natulingan pa naman siyang seminarista, pero ugaling demonyo naman. Kapag nalaman kong niloloko ka lang niya, malilintikan siya sa akin. Lolo naman, huwag naman yung husgahan yung tao. Basta, huwag siyang magkakamali. Dahil talagang malilintikan siya sa akin. Tandaan mo yan. Anong masamang hangin na nagdala sa'yo rito? Alam mo na kung bakit ako nandito. Matandang pakialamero. Ano bang pinagsasabi mo? Nagpunta dito kahapon sina Anthony. Kaya nakatitiyak akong ikaw ang tumulong sa kanya. Bakit ba ayaw mo pa akong diretsahin? Pagka na magpaligoy-ligoy pa. Ano ba talagang problema mo? Hoy, tanda! Huwag ka na magmanga-maangan pa, ha? Alam ko, ikaw lang ang pwedeng mangahas na kalabanin ako. Pwede ba umalis ka na? Mainit ang ulo ko. Kaya wag mo nga hayang ikaw mapagbuntunan ko ng galit ko. Tinatakot mo ba Hindi ako? ako nananakot! Gagawin ko talaga sinabi ko. Hindi ako katulad mo. Puro ka lang sa chat. Wala ka namang binatbat. Ah, ganon. Totoo! Sige, tignan natin. Pagsisisihan mo ang paglapastangan sa akin. Pagsisisihan mo ito!
kayo hinihintay ni Lawrence? Ha? Oh, bakit parang nanlulong mo kayo? Ay, May problema ba? pagod lang ako. Marami kasi kung pinuntahan. Nasaan na siya? May pinuntahan lang sila ni Anthony, pero babalik din daw agad. Ano bang ipinamalengke nyo? At ang dami naman ito. Bakit kayo bumili ng isang katerbang bawang? Halos puro bawang lang ang laman ng plastic bag na ito Naghahanda lang ako sa posibleng mangyari. Huwag naman sana. Anong ibig niyong sabihin? Anong pinaghahandaan nyo? Pakibuksan nga yung isa pang plastic bag. Ito, naku, ang dami namang krus nito, nanay. May krus na kahoy, krus na bakal, at krus na tanso. Para saan ba ang mga ito? Aba, meron pang spray dito. At may lamang tubig. Ang ganda nito Pwede pandilig ng orchids. Ay, hindi ordinaryong tubig yan ha. Ha? Holy water yan. Hiningi ko pa yan kay Father Tucker. Yung Amerikanong pare doon sa kabilang baryo. Holy water? Oo. Tapos may kasama pa mga krus at bawang. Ano bang pinaghahandaan nyo, nanay? Sasalakayin ba tayo ng mga aswang? Oo, tama ka, sila yung pinaghahandaan ko. Kanina lang doon sa kabilang barangay, may nabiktima na namang buntis. Pangatlo na yon, di ba? Noon sa kabilang na yun, tapos sa Karatig Barangay. Baka yung sunod niyan sa lugar na natin, sumalaka yung aswang. Ano ba yan? Alas 6 pa lang na umaga. Pero ang dami ng tao. Ano ba yung pinagkakaguluhan nila? Matingnan na. Ang daming tao. Hindi ako makasingit. Makikiraan. Ha! Isang babae. Bangkay na isang babae. Oh, Diyos na mahabagin. Wak-wak ang kanyang tiyan. Sino kayang may gagagawa ng karumal-dumal na krimen na ito? Hindi kaya yung... Ay, Diyos ko, huwag naman po sana. Pero paano kung kagagawan ngayon ng aswang? Nangangahulugan lang na dito na siya sumasalakay sa lugar namin. Kung kailangan mag-ingat kaming mabuti. Buntis pa naman ang anak ko. Gabi ng lalaki. Tita Julie, ano pong ginagawa niyo rito? O ikaw, bakit naririto ka rin? Nakiusoso lang po. Ay, tayo na. Umuwi na tayo. Nakita mo rin ba yung bangkay? Opo. Grabe naman ang nangyari. Sino kaya may kagawan nun? Parang nilapan ng isang mabangis na hayop. Hindi mabangis na hayop ang may kagagawan nun, kundi isang aswang. Aswang? Ganun po bang itsura ng biktima ng aswang? O bakit, hindi ka ba naniniwala? Kung sa bagay, may iba ka nga palang pinaniniwalaan. Pero mabuti na rin yung meron kang nakita para naman mabuksan ang pananaw mo sa mundo ng mga maligno. Naniniwala naman po ako na meron talagang gumagalang masasamang elemento dito sa balat ng lupa. Pero hindi po ako natatakot doon. Oy, nasasabi mo lang yan dahil hindi ka pa nakakakita. Sana nga, may makasalubong kang aswang para matauhan ka. May bago na naman palang biktima ang aswang, Lolo. Ha? At taga rito pa pala sa atin. Marahil. Tinatamad na siyang dumayo kaya dito na siya nang bibiktima sa sarili niyang lugar. Anong ibig niyong sabihin, Oo. Lolo?
taga rito sa atin ng aswang? Ako'y hindi pa nakatitiyak pero malakas ang kutob kung taga rito lamang siya. At hindi siya ordinaryong aswang. May kakaiba siyang kapangyarihan. Sino pa bang ibang may kapangyarihang espiritual sa lugar natin? Maliban sa inyong dalawa ni Aling Lani. Don't tell me, Lolo, na isa sa inyong dalawang aswang. Tama. Tama ka dyan, Iha. Posibleng isa sa amin ang aswang. Ha? Lo? Pwede ba, Lolo? Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Nananayo ang balahibo ko. Hindi ako nagbibiro. Ha? Sinasabi ko na siyo habang maaga pa. Para pagdating ng araw, hindi ka na magtaka. Diyan nga muna kayo. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Bakit ganito ang mga pananalita ni Lolo? Ano bang nangyayari sa kanya? Paano kung totoo ang sinasabi niya? Gabi ng Lagi. Ano, Lawrence? Napag-isipan mo na bang mabuti kung ano talaga ang gagawin mo? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ang bala ko po talaga, Oh, isama na lang sa Maynila si Sheila. oh. Pero mukhang hindi po papayag si Mang Jose. Abay, talagang hindi papayag yun. Siyempre, ang gusto niya, papuntahin mo na lang dito ang mga magulang mo para maitakda na ang inyong kasal. Baka hindi po pumayag si na Papa. Kasi meron po silang ibang gustong babae para sa akin. Kaya nga po gusto kong isama sa Maynila si Sheila eh. At sa West na lang kami magpapakasal. Aba, ayusin mong mabuti yan. Huwag mong kakalabanin si Mang Jose. Dahil kapag nagalit yun baka pati kami madamay. Ano po bang problema kung isasama ko sa Maynila si Sheila? Hindi ako dapat mawalay sa aking apo. Siya na lang ang nag-iisa kong pamilya. E di, sumama na lang po kayo sa Maynila. Ayoko ring lisanin ang lugar nito. Dito ako isinilang at dito na rin ako mamamatay. Paano po yan? Di rin po makakapunta dito ang mga magulang ko. Hindi na importante kung makakapunta ang mga magulang mo. Ang importante, makasal kayo ng aking apo. Sige po, Mang Jose. Ako na lang pong tatay yung kinatawan ng pamilya ni Lawrence. Mang Jose, pwede na po natin pag-usapan ng kasal namin ni Sheila. Totoo ba? Ikakasal na kayo ni Lawrence? Oo. Isang malaking insulto ito sa akin. Tagal ko na nanliligaw sa'yo, tapos siya na bagong salta lang sa lugar na ito. Ano ba meron siya na wala ako? Kahit wala si Lawrence, wala ka pa rin maaasahan sa akin. Bakit? Ano ba kasalanan nagawa ko? Wala kang kasalanan. Ayoko lang talaga sa'yo Mahirap bang intindihin yun? Hindi ako makapapayag. Dahil aking ka lang, Sheila. Aking ka lang! Walang modo! Wala kang galang! Hindi mo ko kinalang. Tinanggap kita rito bilang tao, kaya magpakatao ka! Pero kung magpapakademonyo ka sa aking harapan, mas demonyo ako! Demonyo pala, ha? Sige, tingnan natin! Tagal ko nagpakatao sa iyo, Sheila, pero ginago mo ko.
Kaya makikita nyo kung sino talagang tunay na demonyo. Patutunayan ko, Mang Jose, na mas mahaba ang sungay ko kaysa sa inyo! Gabi ng Lagi. Ginabi na naman tayo, Lawrence. Di ba sa lugar na ito may humabol sa atin nung isang gabi? Nagkataon lang siguro yun. Wala na yun ngayon. Sana nga. Pero, paano kung sumulpot uli yun? Hindi naman siguro. Teka. Oh. Wala ka bang nararamdaman? Mukhang may sumusunod na naman sa atin. Wala naman ah. Ano ka ba? Huwag napaparanoid ka na. Palibhasa palagi mong... Teka, Ayun. parang may gumagalaw dun sa puno. Ayun! Lumitaw na naman siya! Takbo na, bilis! Niya tayo? Taong ibon. Isa siyang taong ibon. Oo, meron siyang pakpak. Parang pakpak ng paniki. Lumalapit siya sa atin! Ay! Hanggang dito na lang kayo. Hindi nyo na ako matatakasan. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Bakit, Sheila? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa lolo mo na mahaba ang sungay ko? John! Ikaw, isa kang halimaw! Sungay niya. Mas mahaba pa sa sungay ng kalabaw. Ang haba rin ng kanyang mga pangil. Pati ang mga kuko niya. At ang buong katawan niya puno ng balahibo. Diyos ko, anong klaseng halimaw ito? Manda na kayo sa inyong katapusan! At ikaw, Lawrence, ikaw ang uunahin ko! Bitiwan mo ako! Ika! Mamamatay ka! Diyos ko! Alam ko malaki kang wala naman sa'yo pero sa pagkakataon tulungan niyo po! Gabi ng Lagi. Ang liwanag! Nakasisilaw na liwanag! May lumitaw na liwanag. Saan ang galing ang liwanag na yon? Ayun, umalis na siya. Pero wala na rin yung liwanag. Si Lawrence, nakahandusay siya. O Diyos ko, ano nangyari sa kanya? Diyos ko, duguan ang kanyang liig. Lawrence! Ayos ka lang ba, Lawrence? Gumising ka. Lawrence, gumising ka. Gumising ka para walang awa. Lawrence, huwag mo kong iiwan. Wag. Lawrence. Mukhang napapasarap ang pakikipag-chat mo sa mister mo, ah.
12:30 na. Hindi ka pa ba inaantok? Minsan-minsan lang kami magkausap, kaya sinasamantala ko. O ikaw, ba't di ka pa natutulog? Nihintay ko pa si Lawrence eh. Nag-text siya sa akin kanina. Nagagabihin daw siya ng uwi. Ayun din ang sabi niya sa akin, pero umaga na, di ba? Bakit di mo tawagan? Nakailang tawag na nga ako, pero unattended na ang cellphone niya. Di ba magkasama sila ni Sheila? O di siya na lang ang tawagan mo. Hindi ko rin siya makontak eh. Nag-aalala na nga ako. Baka kung ano nang nangyari sa kanila. Ano ka mo? May lumitaw na nakakasilaw na liwanag? Kung ganon, nakaligtas si Lawrence. Hindi na makaliligtas yun. Dahil bago palang lumitaw yung nakasisilaw na liwanag, nasakmal ko na siya sa lieg. Pero saan ang galing ang liwanag na yon? Hindi kaya meron din siyang taglay na kapangyarihan? Siguro nga, Mama. Kahit si Anthony na magkausap kami, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya mula sa kanyang spirito. Kaya posible ngang nagtataglay din siya ng kapangyarihan. Kaya siguro hindi tumalab sa kanyang ginawa kong ritual. Hindi maganda ito. Baka meron siyang masamang binabalak, kaya siya nagbalik. Baka gusto niyang maghiganti. Kung ganon, unahan na natin siya. Sumalakay na tayo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, isunod na rin natin si Mang Jose. Piko na rin ako sa matandang yon. Oo. Bukas na bukas mismo ay sasalakay tayo at uubusin natin ang kanilang lahi. Gabi ng Lagi. Ano? Sinalaki ni Lawrence ang isang halimaw? Totoo po bang sinasabi niyo, Mang Jose? Totoo, oo. Sinubo ko siyang gamutin pero malala ang kanyang kalagayan. Kaya napilitan kami dalhin siya sa ospital. Binabantayan siya ngayon ng aking apo. Pero paano pong nangyari yun? Ano po bang halimaw ang sinasabi niyo? Mas mabuti pa sigurong si Sheila na lang kausapin mo at dalawin mo na rin ang kaibigan mo doon sa ospital. Kumusta na siya? Naroon pa rin sa ICU. Hindi pa gaanong stable ang lagay niya. Dami kasing dugong na wala sa kanya. Oh, ano? Hindi ka na nakapagsalita. Huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos. Makaka-recover din siya. Hindi naman yun ang iniisip ko eh. Kundi yung sinabi mong halimaw. Para kasi hindi ako makapaniwala. Kahit nga ako eh. Pero nakita ko mismo ng dalawang mata ko. Kung aswang pa yung nakita ko, ordinaryo lang yun. Pero hindi eh. Kakaiba talaga ang halimaw na yun. Pero kung si Jan nga yun, bakit hindi na lang natin isuplong sa mga pulis? Marami pa siyang magiging biktima. Kaya kailangan mahuli na siya. Hindi naman ganun kasimple yun, ano? Ano naman ang sasabihin natin sa mga pulis? Na si John, ang halimaw, nasala rin sa mga naganap na krimen? Aba, malamang pagtawanan lamang tayo. Totoo po ba ang sinasabi niyo? Totoo. Noon pa man, yun na talagang aking hinala.
Kaya mag-iingat ka. Ano pong dapat kong gawin, Mang Jose? Kung kaya niyong lisanin ang lugar nito, umalis na kayo sa lalong madaling panahon. Kung maaari, lumuwas kayo ng Manila. Sumama na kayo mag-ina kay Anthony. Wala na po bang ibang paraan? Hindi niyo po ba ako matutulungan? Alam mo, sa totoo lamang, kinakabahan din ako. Wala akong kasiguruhan na kaya kong sugpuin ang kanilang kasamahan. Ibig niyo po bang sabihin, kung mananatili ako sa lugar na ito, posibleng ako ang... Oh, posibleng ikaw ang susunod na biktima. Ano, Mama? Nakahanda ka na ba? Oo naman. Handang-handa na ako. Dahil kanina pa nangangatin lalamunan ko. Huwag kang mag-alala, Mama. Dahil ilang oras na lang at masasayaran na naman ng sariwang dugo ang mga lalamunan natin. Kawawang Anthony. Tahimik na siyang namumuhay sa Maynila. Pero siya mismo humanap ng sarili niyang kamatayan. Hindi lang si Anthony, Mama. Pati na rin si Sharon. Alam mo bang matagal na akong takam sa kanya? Kahit naman ako, naglalaway na rin sa kanya. Nasa kasarapan ang dinadala niyang sanggol. Kung gano'n, magiging masarap ang ating hapunan ngayong gabi. Alas 12 pasado na. Hindi ka pa rin natutulog? Ewan ko ba? Iba kasi ang kutob ko eh. Pakiramdam ko kasi may masamang mangyayari ngayong gabi. Pareho pala tayo. Iba rin ang kutob ko eh. Para kasing... brown out. Brown out na naman. Ay, 2 beses na ito. Lagi ba talagang nagba-brown out dito? 2 beses isang linggong brownout dito. May drawer dyan sa likuran mo. Saan? Kapain mo na lang. Merong kandila at posporo dyan. Pakikuha na lang. Teka, may flashlight naman itong cellphone ko eh. Buti na lang at nakatapos na akong mag-recharge. Sandali kukunin ko yung kandila at posporo. Oh, may message pa. Di bale. Oh, ito. Nakuha ko na. Isindihan ko na. O, yan. 2 ng kandila itong sinindihan ko. Salamat. Ay, siya nga pala. Meron kaming generator sa baba, doon sa tabi ng CR. Pwede mo bang buksan? Pakicheck na lang kung may fuel pa. Nandun lang yung gasolina. Ay, naku. Kailan kaya matitigil ang brownout dito? Siguro, dapat lang na sundin ko ang payo ni Mang Jose. Mas makabubuti nga kung sa Maynila na lang kami maninirahan. Ano yun? Parang pagaspas ng pakpak. Parang may dampuhalang ibon sa labas. O Diyos ko, baka ito nang... Huwag naman po sana. O Diyos ko, may pilit na nagbubukas ng bintana. Masisira! Masisira na ang bintana!
Gabi ng Lagi. Oh, Diyos ko! Malapit nang masira ang bintana! Anong nangyayari dito? Nanay! Sino kumakalambag sa bintana? Merong gustong pumasok sa bahay natin! Ha? Baka siya na ang halimaw! Gusto mahabagin? Ay baka siya na nga yan. Sandali, may kukunin ako sa kwarto. Diyos ko! Nasira ng bintana! Pumasok na! Pumasok na ang halimaw! Hindi lang isa, kundi dalawa! Dalawang halimaw! Ano kailangan niyo sa akin? Ano ba? Iyang nasa tiyan mo. Ang bango naman. Ang sarap siguro niyan, nakakataka. Wag! Wag! Huwag kayong lalapit sa akin! Wag! Magsilayas kayo, mga kampo ng kadiliman! Bakit, Julie? Sa palagay mo ba matatakot kami dyan sa krus na hawak mo? Marami din ako nakabaligtad na krus sa bahay. Ha? Hindi kayo natatakot dito? Hindi kayo natatakot sa Diyos? Oo, sa Diyos natatakot kami. Pero hindi sa kapirasong tanso o kahoy. Sa horror movie lang yan. O ito, saluhin nyo! Alito? Bawang. Ha? Ang ganda nito ha. Pwedeng kwintas. Bagay pa. Lapit lang niya sa kanyang leeg ang bawang. Salamat sa bawang, Julie. Laos na Huwag yung kang bawang. mag-alala. Dahil gagamitin ko yan. Gagamitin ko yan kapag niluto kita. Pero bago kita lutuin, kakatayin muna kita. Gabi ng Lagi. Ito! Ito nang tatapos sa inyo! Ewan ko lang kung hindi kayo malusaw dito sa holy water. Ito ang sa inyo! Uubusin ko ito sa inyo! Bagal mo naman eh. Akin na nga yan! Kinuha niya ang holy water. Ito ba? Ito ba ang pinagmamalaki mo? Ito? Oh, bubuksan ko! Tignan mo! Tignan mo ang gagawin ko! Mama, huwag mo ubusin. Akin yung kalahati. Yung holy water, pinuhos lang ni Aling Lani sa ulo niya. Tingnan yung gagawin ko dito sa natitirang holy water. Inom lang niya ang holy water. Diyos ko! Ano bang mga uri ng halimaw ang mga ito? Paano yan? Tapos na ang palabas ninyo, kaya kami naman! Humanda kayo! Harapin ninyo ang inyong kamatayan! Tatapos sa inyo! Anthony! Gasolina! Binuhusan tayo ng gasolina! Huwag ko lang kung hindi kayo matumpok. May hawak sa kandila! Kailangan makaisip ko ng paraan. Alam ko na ang gagawin ko! Halika dito! Mabitiba po ako! Ako naman! Bitiban po ako! Halika dito! Sige! Ihagis mo ang kandila! Para ka matupukan dito mo at pinsan mo! Anthony! Ihagis mo na sa amin ang kandila! Gabi ng Lagi.
Ngayon, ano pang inintay mo, Anthony? Bakit hindi mo pa ihagis ang kandila? Anthony, ihagis mo sa kandila. Huwag mo na kaming alalahanan. Oo, Anthony! Hayaan mo na lang kaming mamatay! Kasama ng mga halimaw na ito! Tulungan niyo po ako. Sa inyong mga kamay ko, pinauupay ang lahat-lahat. Mama, umalis na tayo. Wala nang magagawa si Anthony. Itakas na natin ang dalawang ito. Tayo na! Ang liwanag na nakasisilaw, lumitaw na naman. Oo na! Saan ang gagaling ang liwanag na yan? Tayo na, bilis! Anthony! Ihagis mo na sa kanilang kandila! Ito na ang katapusan nyo! Wala na sila. Pero kasamang natupok ang bahay niyo. Okay lang yun. Ang importante, ligtas tayong lahat. Oo nga, bahay lang yun. Mas importante pa rin ang buhay kaysa bahay. Mapapalitan naman yun. Si Lord ang nagbigay at bumawi ng bahay na yan. At siya uli ang magpo-provide ng panibago niyong magiging tirahan. Natapos na rin ang kasamaan na maging ang halimaw. Oo, Mang Jose. Kaya matatahimik na rin ang lugar na ito. Sana nga, Anthony. Pero hindi ganun kadali ang lahat. Wala na nga sinalani, pero ang espiritu ng kadiliman ay patuloy na manggugulo at gagamit sila ng panibagong kasangkapan para magasit ng lagim. Kahit naman anong mangyari, at kahit kailan, hindi sila magtatagumpay dahil hindi mananaig ang espiritu ng kasamaan sa espiritu ng kabutihan. Laging mananaig ang liwanag laban sa kadiliman. Tama ka, Anthony. Kaya lang, nag-aalala ko kay Lawrence. Huwag ko kayo mag-alala. Dahil sabi ng doktor, malaki ang pag-asa niyang makarecover. Hindi yun ang aking inaalaala. Kundi ang kamandag ng halimaw. Baka lumipat na yun sa kanyang dugo. Oh? Ano po bang epekto nun sa kanya? Kasi malaki ang posibilidad na si Lawrence ay maging halimaw din. Kung magtitiwala tayo sa Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Siyang patuloy na magliligtas sa atin mula sa kako ng halimaw sa isa na naman gabi ng lalaki. Mga nagsigana. Vilma Borromeo, Phil Cruz, Alan Ortega, Rosana Villegas, Dante Castro, Eloisa Cruz Canas, Rose Tonido, at Tony Angeles, Sandman, Jojo Salas,
Technical Supervision, Eric Lucero. Musical Scoring, Boy Salonga. Ang ating kasaysayan sa linggo ito ay mula sa panulat ni Jose Toti Sandoval at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lalaki.